Oh, ah, magandang umaga, mahal. Kumusta ang tulog mo? Grabe, kagigising mo pa lang pero ang ganda-ganda mo pa rin. Natamis ka magsalita ngayon ah. Anong meron? Siguro may papakiusap ka na naman sa akin oh. Alam ko na yung mga galawan mo, mahal. Ito talaga ang mahal ko. Alam mo naman kung anong nasa isip ko. May sasabihin lang sana ako sa'yo pero gusto ko munang pag-isipan mo dahil kasama ka sa mga desisyon ko. Kung sakasakali man, maliit na bagay lang naman pero sa tingin ko, makatutulong sa atin. Lalo na malapit ka ng mga anak. Nagbabaka sakali lang naman ako eh. Tungkol saan ba yan? Sabihin mo na para may panahon akong mag-isip. Siguraduhin mo lang na makakatulong talaga yan sa atin ah. Kung hindi, wag mo na lang sabihin. Okay, sige. Naaalala mo pa ba yung kinukwento ko sa'yo tungkol sa kuya kong nasa Manila? Yung Kuya Dante mo? Oo, naalala ko. Sabi mo, foreman siya sa maraming project sa construction sa Maynila. Bakit? May masama bang nangyari? Hindi eh. Wala namang masamang nangyari. Sa totoo nga niyan, magandang balita pa nga. Magbubukas daw kasi siya uli ng bagong project. Hindi kalayuan sa kanila. Nag-text siya sa akin kahapon kung gusto ko raw. Sabi niya, ako raw ang hawak ng project na yun. Isang malaking bahay daw ang gagawin kahit papano malaki naman yung kikitain. Paano yun? Nandito tayo sa Mindoro. Nasa Maynila ang mga project ng kuya mo, di ba? Teka, parang alam ko na yung ipapakiusap mo ah. Gusto mong lumuwas ng Maynila, no? Para sa project na yun? Oo, yun sana yung sasabihin ko. Iiwan mo ko? Siyempre naman hindi. Kung papayag ka, edi isasama kita. Doon na lang muna tayo pansamantala. Yun ay kung papayag kang tumira muna tayo doon. Sa Maynila? Naku mahal, alam mong 8 buwan na akong buntis. Delikado kung babiyahe pa tayo at luluwas ng Maynila. Isa pa, paano sina Itay at Inay dito? Alam mo namang hindi sila basta-basta napapayag, lalo na't malapit na akong mga anak. Siguro naman, naisip mo ang mga bagay na yun. Oo naman. Napag-isipan ko na yan, lalo na ang pagbubuntis mo. Iniisip ko lang kasi kapag nagkataon ng mga anak ka, marami ang gastusin. Kung dito lang ako sa lugar natin, mag-aanap buhay, maliit lang yung kita natin dito. Tsaka hindi yun sasapat para sa atin, para sa panganganak mo. Tsaka lalaki pa ang gastos, lalo na kapag nandyan na si baby. Isipin mo kung sa Manila ako magtatrabaho, di malaki yung kikitain ko dun. Sapat yun para matustusan natin ang iba pang pangangailangan natin. Malay mo, umasenso din tayo dun balang araw, tulad ni kuya. Naiintindihan ko naman mahal, yung mga posibleng maging benepisyo ng pagpunta natin doon. Pero saan naman tayo titira kapag nandun na tayo? Hindi mo naman ako pwedeng ilagay sa barak sa trabaho mo. Nakakahiya sa mga kasama mong lalaki at delikado para sa akin, hindi ba? Wala rin naman tayong ipon masyado para umupa ng bahay. Tungkol naman dyan, nag-usap na kami ni Kuya Dante ko. Ayon sa kanya kapag lumuwas tayo, doon daw muna tayo makikituloy sa kanila. Bali uwian naman kami at makakasama naman kita tuwing gabi. Sigurado, ligtas ka doon at malinis ang paligid para sa pagbubuntis mo. Sino namang makakasama ko ron? Kung iiwan mo ako, paano kapag nangailangan ako ng tulong? Tapos malayo ang trabaho mo, baka mataranta ako at... Magkakasama mo doon yung asawa ng Kuya Dante ko, si Ate Marites. Hindi ko pa nga siya nakikita at nakakausap pero base naman sa mga kwento ng kapatid ko, mabait daw si Ate Marites. Siguro naman magkakasundo kayo kapag nagtagal tayo ron. Kapag wala pa ako mahanap na iba pang matitira natin, magbibigay-bigay lang muna tayo sa kanila kahit panggastos lang para makatulong na rin. Hindi ko alam mahal pero nag-aalangan ako eh. Nang banggitin mo kasi yung mga bagay na yan, nag-iba ang ihip ng hangin at pakiramdam ko.
hindi magandang ideya na tumuloy tayo ng Maynila. Saka kung pera o mga gastos ang iniisip mo, kahit papaano kumikita din naman ako, di ba? Sa panggagamot, lalo na ngayon, ang daming nagpupunta sa akin para magpagamot. Siguro naman, bago akong manganak may sapat na tayong pera na maiipon para makatulong kahit papaano. Yan pa pala ang isang inaalala ko, mahal. Kaya ko rin naman, kaya lang naisip ko, kung nasa Maynila tayo, makakaiwas ka muna sa mga ganyang gawain. Makaiwas? Anong sinasabi mo? Gusto ko ang ginagawa ko at ito rin ang bagay na makakatulong sa atin. Lalong-lalo na sa ibang tao. Hindi naman sa literal na pinapaiwas kita, mahal. Ang akin lang, 8 buwan na yung tiyan mo. At sa tingin ko, delikado kung magpapatuloy ka pa sa panggagamot mo sa mga kabaryo natin. Yun lang naman ang nais kong iparating sa'yo. Concern ako sa'yo, kaya nasabi ko mga bagay na yan. Sana maintindihan mo ko. Nag-iingat naman ako, mahal eh. Hindi ko naman pinapabayaan ang sarili ko. Alam ko. Pero hindi natin masasabi, di ba? Baka may magpagamot sa'yo na may malubang sakit. Tapos nakakahawa pala. Paano kung maapektuhan nun ang baby natin? Di ba? Yun lang naman yung ibig kong sabihin. Huwag sanang sasama ang loob mo, mahal. Mahal, madami na akong ginamot na may nakakahawang sakit. Awa ng Diyos, wala namang masamang nangyari sa akin, di ba? Nakikita mo naman, maayos ang kalagayan ko. Kahit nagpapatuloy ako sa panggagamot. Isa pa, ang laging sinasabi sa akin ni Itay na huwag akong tatanggi sa mga humihingi ng tulong sa akin, lalo na kung may kakayahan ako. Na kaya ko namang gawin. O siya, panalo ka na. Wala na akong sinabi. Mahal, sana maintindihan mo rin kung bakit ko yun ginagawa. Sige, kung yung desisyon mo, irerespeto ko. Pero sana, pag-isipan mo mabuti. Hindi naman kita nilalayo sa mga nakasanayan mo o sa mga magulang mo. Ang sa akin lang talaga, inaalala ko ang pagbubuntis mo at ang magiging anak natin. O sige na, papasok na muna ako sa trabaho. Sige, mag-iingat ka ha. Heto yung baon mong pagkain. Salamat, mahal ha. Siya nga pala, pag-isipan mo mabuti ang sinabi ko ha. Sana sa pagbalik ko, may desisyon ka na. Pero huwag ka mag-alala. Ano man ang maging pasya mo, yun ang masusunod. Sige, pag-iisipan ko. Salamat, mahal. Mag-iingat ka sa pagpasok mo sa trabaho. Malungkot ang naging atmosfera nang nakalabas na ng bahay si Nelson. Si Maria naman, nagdadalawang isip kung ano nga ba ang magiging desisyon niya mula sa mga sinabi na narinig sa kanyang asawa. Tama nga naman na inaalala ng kanyang asawa, 8 buwan na kasi itong buntis, ngunit nagpapatuloy pa rin sa panggagamot. Nakasanayan niya na kasi yun mula nung bata pa lamang siya hanggang sa nagdalaga at nagkaroon ng sariling pamilya. Ito kasi ang gawaing minana niya mula sa kanyang mga magulang. Ang angkang pinagmula nila ay mga kilalang tao noon sa kanilang lugar, lalong-lalo na sa larangan ng pagiging albularyo, antingero, panggagamot at marami pang iba. Isang bagay sa pagkatao ni Maria noong una, labis na ipinagtataka ni Nelson at ayaw pa nga niyang maniwala. Nasanay at lumaki kasi ang lalaki sa syudad at nang minsang mapadpad sa naturang probinsya, hindi siya makapaniwala na tunay ngang nangyayari pala ang mga ganong bagay. Habang lumilipas ang panahon, paunti-unti natanggap niya na ang mga ganitong tungkulin. Yun talaga ang nakaatang na tungkulin sa kanyang asawang si Maria. Mahaba-haba pa kung isasaysay ang kanilang buhay relasyon. Ngunit kung babalikan ang simula, nakilala ni Nelson ang asawa niyang si Maria nang minsan siyang mapadpad sa Mindoro. Nagkaroon kasi siya ng project doon para sa construction at nang makilala niya ang isa,
Tila nakalimutan niyang bumalik ng Maynila. Nung una niyang masilayan ang babae, madalas kasi itong nakasuot ng bestida na talaga namang humuhulma ang magandang pangangatawan. Kung ikukumpara nga ang mukha ng babae sa ibang mga taga roon, malayo ang kaibahan at aakalain mong nagmula ito sa syudad dahil maputi, makinis ang balat at napakaamo ng mukha. Nang ligawan at sagutin si Nelson, hindi na iyon pinakawalan pa ng lalaki at sa huli, pinili nilang magsama at magpakasal. Makalipas ang ilang taon na pagsasama, sa wakas, nagbunga na ngayon. At ngayon, malapit na ngang manganak si Maria. Naging maayos naman ang trato ng pamilya ng babae kay Nelson. Gaya ng ibang mga kwento, sa una ay talaga namang mahirap isuko ang anak na babae sa isang lalaki. Ngunit kalaunan, lalo nang malamang nagdadalang tao ito, ay natanggap na nila si Nelson. Ang kondisyon lamang nila, anuman daw ang gawin o pagkakataong meron na itong mga anak, dapat tanggapin niya rin na buong buo at walang pag-aalinlangan. Pagtango naman ng buong puso ang naging sagot ng isa sa mga hakbang. Habang sila ay nagsasama noon, hindi talaga maiwasan ang bulong-bulungan. May nagsasabi kasi na gumagamit daw si Maria ng orasyon o kaya naman gayuma raw at naakit nito si Nelson. Naging bukas naman ang babae kay Nelson. Pinag-usapan ang mga ganung bagay. Ayon sa kanya, wala siyang nararamdamang iba dahil minahal niya talaga ito ng totoo. At base kasi sa kanyang tunay na nararamdaman, mahal na mahal niya talaga ang babae. Kaya naman, sa mga lumipas na taon, hindi na lang nila pinansin ang mga mapanghusgang tao. Kahit may kakayahan si Maria na parusahan ang mga iyon, pinili niyang manahimik dahil ito ang aral na itinuro sa kanya ng kanyang ama at ina. Pagsapit ng hapon, nang makauwi na si Nelson, agad siyang nakausap tungkol sa balak nito sa suwestyon ng pagpunta sa Maynila. Nang makaupo, sandali ba siyang napabuntong hininga bago binitiwan ang isang desisyon. Pumapayag na ako, mahal. Talaga? Seryoso ba yan? Hindi ka naman siguro napipilitan, no? Kasi alam mo na, gusto kong masaya ka, lalo na sa magiging desisyon mo. Sa desisyon nating dalawa. Payag na nga ako. At isa pa, nakapagpaalam na rin ako kina Itay at Inay. Anong sabi nila? Nung nagpaalam kang balak pa lang natin, pumayag ba agad sila? Inaasahan ko kasi na kukontra talaga sila eh. Siyempre dahil sa kalagayan mo. Nung una, ayaw talaga nila. Sabi pa nga nila, na kaya daw naman nilang tumulong sa atin kung sakasakaling magipit tayo. Pero nilaban ko pa rin dahil ayaw ko naman laging pabor lang sa akin ang lahat ng desisyon natin. Iniisip din naman kita, mahal, syempre. Isa pa, matagal-tagal mo na rin hindi nakikita ang Kuya Dante mo. Dahil mula nung magkakilala tayo at magsama tayo, hindi ka na ulit nakabalik ng Maynila. Yun din ang dinahilan ko kay Inay at Itay. At sinabi ko na lang din na lagi tayong mag-a-update sa kanila at magte-text pa rin para ipaalam ang kalagayan nating dalawa. Ano sa tingin mo? Oh, bakit parang hindi ka masaya? Anong hindi masaya? Masayang masaya ako, no? Hindi mo lang alam. Pero para akong lumulutang sa ulap dahil sa mga sinabi mo. Isa pa, kinikilig ako sa gusto mong maging masaya ako, no? Bakit bigla kang natutulala? Natutulala? Natutulala ako kasi hindi ko lang talaga inaasahan ng papayag ka. Mahal,
maraming salamat. Hayaan mo, pagbubutihin ko pagtatrabaho ko at sisikapin ko na makaangat tayo kahit papano. Huwag mo na munang isipin yon. Baka mamaya niyan, sumobra ka naman sa pagpupursig eh. Hindi ko naman hangad ang yumaman, mahal. Importante sa akin, yung masaya tayo, na magkasama tayo. Sapat na yun sa akin. Hindi nga maitago ni Nelson ang kaligayahang nararamdaman, kaya niyakap niya na mahigpit ang asawang si Maria. Tama rin ito. Hindi na nga ulit nakapagkita pa ang dalawang magkapatid, kaya naman magandang pagkakataon ito para sa kanilang dalawa. Ulila na rin kasi sina Nelson at Dante sa mga magulang nila mula pa noon. Ang isa't isa na ang nagiging katuwang nila mula sa pagiging basurero, pagbebenta sa kalye, pagkukonstruksyon hanggang sa mapasok nga nila ang pag-aasawa. Marami pa silang pinagdaanan para lamang mabuhay sa mundong ginagalawan. Kinabukasan, inasikaso na ng mag-asawa ang kanilang mga dadalhing mga gamit papuntang Maynila. Mula pa kagabi ay ramdam na ni Maria ang sobrang kasabikan ng kanyang asawa. Isa yun sa muling pagsisimula nilang mag-asawa. Noon lang talaga niya nakitang ganun kasaya ang asawa na tipong hindi na naaalis pa ang matamis ng ngiti nito sa labi nang matapos nilang iayos ang lahat ng mga bagahe. Pansamantala nilang iniwan muna ang mga ito at pumunta sila sa bahay ng mga magulang ni Maria para magpaalam. Maraming bilin sa kanila ang matatanda. At pinakinggan naman iyon lahat ni Nelson. Pagkatapos nilang magpaalam, umuwi na kaagad sila at sumakay ng van diretso sa pier. Mula doon, sumakay naman sila ng Roro. Masayang natatanaw nila ang dagat at paulit-ulit itong sinasabi sa kanyang asawa na tulad ng dagat, magiging mapayapa at maayos ang kinabukasan nila dahil sa panibagong oportunidad na dumating sa kanila. Hindi niya rin maitatago sa asawa na nasasabik rin talaga itong makita ang nag-iisang kapatid. Salamat talaga, mahal ha. Alam mo, gustong-gusto ko rin talaga makita ang kuya ko. Ilang taon na ba? 5 years na ato, 6 years na kaming halos hindi nagkikita. Halos di ko na nga siya maalala. At syempre natutuwa rin ako dahil siguradong makatutulong siya sa trabaho ko. Lalo na sa pagbubuntis mo at sa panganganak mo. Kitang-kita ko nga eh kung gaano ka kasaya, mahal. Parang hindi ka nga yata natulog kagabi dahil sa sobrang pagka-excited mo. Pero mahal, dahil nabanggit mo na rin ang tungkol sa trabaho, paano kung may magpagamot sa akin doon? Ayos lang ba na tumulong ako? Kahit walang bayad. Gagawin ko kasi alam mo na, doon ako nasanay eh. Oo naman, mahal. Hindi kita pipigilan sa ganung bagay, pero may papayo ko lang ng konti. Siyempre, taga-probinsya ka. Dahil nanggaling naman ako sa syudad, ako na nagsasabi sa'yo. Medyo may pagkakaiba ang mga tao sa inyo, sa mga taga-Maynila. Pagkakaiba? Sa anong bagay naman, mahal? Iba ba ang kinakain nila sa Manila sa kinakain ko? Siyempre wala namang pagkakaiba doon. Hindi naman yan ang tinutukoy ko. Ikaw talaga. Malapit na ang mga anak eh. Magaling pa rin magbiro. Ano nga kasi? Para naman mapag-aralan ko kung paano ang tamang pagkilos doon, di ba? Mahirap na. Baka mamaya maliitin ako ng mga naroon kasi probinsyana lang ako. Bakit ka naman mamaliitin? Alam mo bang kaya ako sinabi na iba ang mga taga doon kasi mas nakahihigit ka sa kanila. Binobola mo na ako. Ano ba kasi yun? Iba ang buhay sa Maynila. Maingay, parang nagmamadali ang mga tao kasi nga kailangan nilang kumita, ganun.
Magastos di tulad sa probinsya. Magtanim ka lang, mabubuhay ka na. Tapos sa mga tao naman, iba din yung kultura. Pagkilos, pananalita, pati minsan yung ugali. Hindi ko nga minsan nilalahat pero iba talaga ang ugali ng mga taga-probinsya. Mas gusto ko yun. Talaga? Naniniwala naman ako dun eh. Kaya nga, ipinagpalit mo ang dati mong buhay noon at nanirahan ka sa probinsya kasama ko. Oo nga. Kakaiba talaga ang probinsya. Natutuwa ako sa ugali ng mga tao dun. Nagbabayanihan. Wala sa Maynila nun. Bihira na kung meron man, hindi na masyadong isinasabuhay. Siguro dahil yun na rin yung nakasanayan ng lahat dun. Sinasabi ko na sa'yo yung mga bagay na to para hindi ka na mabigla. Alam ko kasi matulungin ka, mabait, maawain. Kaya naman ayaw kong abusuin ka ng mga tao ron. Kumbaga, maglilimita ka sa kabaitan mong meron ka. Hindi mo naman aalisin, babawasan mo lang ng konti. Parang sinasabi mo na kailangan kong baguhin ang ugali ko ah. Para ano? Para matanggap nila ako, ganun ba? Ang gusto ko lang naman maging maingat ka. Huwag ka agad-agad magtitiwala sa tao. At huwag kang masyadong magiging mabait. Nako, ikaw pa naman, kilala kita. Lahat pinagbibigyan mo kapag lumalapit sa'yo. Ikaw naman, wala namang masama sa pagiging isang mabuting tao. Pero hayaan mo, palagi kong iisipin ang sinabi mo at mag-iingat ako, mahal. Para hindi ako maabuso at maloko ng iba. Huwag ka na mag-alala sa akin. Tingnan mo, ilang araw lang makaka-adjust na ako sa buhay na meron sila. Tiyak ko na marami akong magiging kaibigan. Malay mo, baka marami rin akong maging kumari doon. Siyempre, ikaw pa. Sigurado ako marami kang magiging kaibigan sa Manila. Isa pa, gusto kong sabihin sa'yo, na kapag may away o gulo, umiwas ka na lang para di tayo madamay. Ganun kasi sa amin sa Manila eh. Minsan, ang away ng iilan nagiging away ng lahat. Minsan kapag gusto mong makatulong, nadadamay ka pa. Kaya ikaw, mahal, umiwas ka sa mga ganun. Kapag naman may nang-away sa'yo at unang gulo, at alam mo tama ka, sabihin mo lang sa akin, isumbong mo sa akin, at handa akong ipagtanggol ka. Talaga? Kahit pa hanggang kamatayan? Oo, kahit hanggang kamatayan pa, mahal ko. Makalipas lamang ang ilang oras, nakarating na ang sinasakyan nila sa pier ng Batangas. Mula roon, muli silang sumakay ng isang van papunta sa Maynila, kung saan naroroon ang bahay nila Dante at Marites. Nang makarating sila, agad na nagyakapan ng mahigpit ang magkapatid at ipinakilala rin nila ang mga asawa sa isa't isa. Kumusta ka na, bunso? Grabe, parang kailan lang. Ang bata-bata mo pa nung magbakasyon at magtrabaho ko sa Mindoro. Tapos ngayon, magkakaanak ka na. Mabilis ba yun, kuya? Ang tagal-tagal ang panahon nun. Masaya akong makita ka ulit. Ako rin, kuya. At talagang mauunahan mo pa akong magkaroon ng anak, ha? Matagal ko nang pinapangarap yan. Kaso, mukhang hindi yata kami mapagkakalooban ng pagkakataon na maging magulang. Kailan ba manganganak ang asawa mo? 1 buwan na lang sa awa ng Diyos. Naku, 1 buwan na lang pala at makikita ko ng pamangkin ko. Ngayon pa lang nasasabik na ako magkaroon ng ingay ng sanggol dito sa bahay. Ito nga palang asawa ko, si Maria. Mahal, ito ang Kuya Dante ko. Kumusta po, kuya? Palagi ka pong kinukwento sa akin ng asawa ko. Masaya po ako na nakilala na rin kita sa personal. Masaya po ako at nakilala na rin po kita ng personal. Magandang hapon din sa'yo, Maria. Teka, tatawagin ko lang yung asawa ko para makilala niyo na rin. Nasaan na ba yun? Marites! Marites! Bakit?
Tawag ka ng tawag, naglalaro pa ako. Kung hindi naman yan mahalaga, mamaya na. Pumunta ka muna dito sandali. Andito na yung kapatid ko. Anong nilalaro niya? 10-20? Caracruz? Hindi bunso. Madalas kasing nasa sugalan yung ate Marites mo. Pinapayagan ko na nga lang kasi wala namang masyadong ginagawa sa bahay. Saka, dyan lang naman sa malapit yung pinagsusugalan niya. Ayos lang yun. Libangan lang naman pala. Ano ba yon, Dante? Ang ingay-ingay mo. Ang ganda ng laban namin doon, no? Tawag ka ng tawag. Kumuha ka muna nga ng soft drinks dun sa tindahan ni Aling Selly para may pamerienda tayo sa... Oh, may bisita pala tayo. Hindi yan bisita. Siya yung kapatid ko, si Nelson. Yung kinikwento ko sa'yo nung isang araw na darating dito. At ito naman yung asawa niya, si Maria. Oh, heto ang asawa ko. Ang ate Marites nyo. Oh, sila na ba yun? Tiningnan nito mula ulo hanggang paa ang dalawang bagong dating. Pamaya-maya ay nakikita ng dalawa na bigla itong sumisimangot at humahaba ang nguso nito. Nagkatinginan ang mag-asawa dahil sa inasta ng ganun ng asawa ni Dante. Ikaw si Nelson. Ako nga po ate, magandang hapon po. Tumango-tango lamang ito at biglang bumaling sa asawa. Magandang hapon din, Nelson. Gwapo tong kapatid mo, ha? Maganda din ang asawa niya. Mukhang mistisa. May lahi ka ba, Day? Ano pong lahi? Yung parang foreigner po ba? Parang gano'n na nga. Kakaiba kasi ang kutis mo, eh. Balita ko kasi yung mga taga Mindoro, abay moreno at morena doon. Ay nagtataka ako kasi ikaw maputi. Kakainggit ka, abay parang labanos. Natural po ang pagiging maputi namin sa pamilya, Ate Marites. Sa totoo nga po niyan, kay Itay kami nagmana. Kasi sa pamilya ni na Inay, hindi naman po ganong kaputian. Medyo lang. Kaya siguro, ganito na rin ang naging kulay ko kasamang iba ko pang mga kapatid sa Mindoro. Yung tatay mo, sigurado ka bang tao? Po? Akala ko kasi anak ka ng Encanto. Hindi po ate. Hindi ganun ang pamilya ko. Ano ba yan Marites? Anong klaseng trip yan? Ano ba naman yan? Ang seryoso nyo naman? Nagbibiro lang naman ako eh. Joke yon, joke. Ang pangit ng joke mo. Di nakakatuwa. Kaya ko lang naman nasabi yon. Kasi nga 'di ba, nabanggit mo, albularya itong napangasawa ng kapatid mo. May pasensya na kayo kung hindi mabenta yung joke ko. Kulay pala yun. Oh, tamo. Anong tinitingin-tingin mo? May gusto kong sabihin, Nelson? Wala ho. Okay lang po yun ate. Marites. Ate Marites. Ay, teka nga maiba ko. Totoo bang albularya ang asawa mo? Opo. Manggagamot nga po itong si Maria ate. Sa ngayon po, pinatigil ko muna siya dahil malapit na rin po mga anak. Nag-aalala po kasi ako na baka maapektuhan ang pagbubuntis niya. Tamang desisyon yun, Bunso. Mas mabuti nang makasigurado tayo. Pwede niya namang ipagpatuloy ang ganong gawain pagkatapos niya manganak. Sa ngayon dapat makapagpahinga muna siya. Dapat ihanda mo muna ang sarili mo, Maria. Dahil hindi natin alam, baka mamaya niyan manganganak ka na pala. Opo kuya. Yan nga po yung madalas na ibilin sa akin ng asawa ko. Talaga? Hihinto ka na muna sa panggagamot, Maria? Aba, sayang naman. Alam mo, maraming may sakit dito. Marami kang matutulungan at magagamot. Ano na naman yan? Hoy, girl talk nga ito, di ba? Huwag kayong makialam. Okay lang naman siguro dito kay Maria na makipag-usap ako sa kanya, hindi ba? Ayos lang naman po yun ate. Yun nga din po yung sabi ng asawa ko. Sabi niya, itigil ko na raw po muna yung panggagamot. Pero kung talagang may nangangailangan ng tulong ko, hindi naman po ako tatanggi. Manggagamot po ako sa abot ng aking makakaya. Kaya kung sakali mang may kakilala kayong kailangan ng tulong ko,
nandito lang po ako. Ayun naman pala eh. Hayaan mo, sa mga susunod na araw, ipapakilala kita sa mga kaibigan ko at kapitbahay ko. Aba, maraming may sakit dito. Baka matulungan mo sila at alam mo na, kumita pa tayo ng pera. Ayun, sinasabi ko na nga ba't dun din pupuntang sinasabi mo? Ikaw talaga, hindi ka na nahiya kay Maria. Ay, bakit naman ako mahihiya? Hindi ko naman siya inaano. Uy, nako, ikaw Dante, alubay-lubayan mo ko. Kanina ka pa dyan kontra ng kontra. Ay, siya nga pala. Kailangan ko nang bumalik dun sa sugalan. Andun pa kasi yung taya ko eh. Ipinahawa ko lang yung isa sa mga kasama ko. Ay naku, mahirap na. Baka, alam mo na, di ba? Mahirap na nga ang buhay tapos nanakawang ka pa. Naku, mga ano pa naman ang kamay nun. Eh naku, ekis yun. Teka, di ba't pinapupunta nga kita sa tindahan para kumuha ng merienda? Ay, kaya na yun ni Nelson. Diyos ko naman, utusan mo. Ay, sige na, alis na ako ha. Yang bahay, kayo nang bahalang maglinis. Aba, pasensya na ha, medyo madumi. Kasi kailangan ko na talagang umalis. Hindi mo ba pwedeng ipagpaliban muna yan? Ito naman eh. Ito na nga lang ang kasiyahan ko eh. O sige na, umalis ka na. Hoy magaling na babae, huwag kang masyadong magpapagabi sa sugalan ha. Umuwi ka ng maaga para makasabay ka sa amin sa hapunan. Oo na po. Uuwi na ng maaga. Ay siya, sige, dyan na kayo. Ay, narito naman ang kuya mo ha. Siya nang bahalang mag-asikaso sa inyo. Bye! Nang makaalis na si Marites, hindi maiwasan na mag-asawang Nelson at Maria na muling magkatinginan. Nangungusap ang kanilang mga mata na parang sinasabi ni Maria na nag-aalala ito na baka di niya makasundo ang babae. At yun din naman ang tingin ni Nelson. Kaya sinabihan niya na lamang kanyang asawa na ayos lang. Konting tiis lang naman. Hindi na nila maisa sa tinig pa ang nararamdaman dahil naroon ang kanyang Kuya Dante. Nako bunso, Maria, pasensya na kayo sa inasal ng asawa ko ha. Mabait naman yun. Ganun lang talaga magsalita. Kumbaga walang filter at kung anong nasa isip, yun din ang lumalabas sa bibig niya. Yung sa nabanggit niyang engkanto, biro lang talaga yun. Ganito kasi sa amin, kapag hindi pamilyar ang isang bagay, lalo na't nanggaling sa probinsya, yun ang madalas na iniisip namin. Ayos lang po yun, kuya. Naiintindihan ko naman po. Sabi nga nitong asawa ko, iba talaga ang pananalita at kaugulian dito sa Maynila kung ikukumpara sa amin. Masasanay rin po siguro ako. Pero para linawin po walang koneksyon sa engkanto ang kakayahan na meron po ako. Matapos ang maikling kwentuhan, sandaling nagpaalam si Dante sa mag-asawa upang mamili ng kanilang uulamin sa hapunan. Tumuloy na sila sa loob upang makapagpahinga na rin kahit nakakunot ang noo ni Maria nang mapagmasdan ang loob ng bahay. Mula kasi roon ay naggalat ang mga gamit sa kabila ng ang maraming sahig, sala, lalong-lalo na ang kusina kung saan makikita ang mga plato, kutsara at basong ilang araw na yatang hindi nahuhugasan. Ang ibang haroon ay halos inuuod na, kaya naman naaamoy na ang masangsang na amoy ng paligid. Mahal, sa tingin mo, tama pa rin kaya ang naging desisyon nating magpunta dito sa Maynila? Ba't mo naman naitanong yan? Hindi ka naman siguro bulag at bingi, no? Isa pa, may utak ka naman siguro para mag-isip. Oh, ba't nagagalit ka kaagad? Eto naman stress ka kaagad. Relax ka lang, mahal. Kung ang tinutukoy mo ay ang bahay ni Kuya, huwag kang mag-alala. Dahil bago ako pumasok ng trabaho, lilinisin ko muna lahat para naman safe ang baby natin dito. Hindi lang yan ang concern ko, mahal. Pati yung asawa ng kuya mo. Inaalala ko rin. Hindi naman sa inuhusgahan ko siya, pero may iba akong pakiramdam sa kanya.
Parang sa tingin ko, hindi kami magkakasundo. Nagpakita na nga ako ng kabaitan kanina tungkol sa panggagamot ko. Pero mukhang pagkakakitaan pa ako. Medyo nainis lang ako doon dahil sa mga salitang bintawan niya. Yun na yung sinasabi ko sa'yo sa probinsya, di ba? Bago tayo pumunta rito. Medyo mabibigla ka dahil iba yung nakasanayan ng mga tao rito kung ikukumpara sa Mindoro. Siguro naninibago ka lang at... Sana nga, mahal. Sana nga naninibago lang ako. Hindi ko alam pero hindi ko gusto yung tabil ng dila ng babaeng yun. Tingnan mo, parang wala pang respeto sa kapatid mo at sa atin. Alam niya na ngang nandito tayo pero nagsusugal pa rin. Mahirap bang maglaan ng sandali para maasikaso tayo? Ako yung naaawa sa kuya mo eh. Isa pa, hindi man lang nakapaglinis ng bahay. Hindi ba siya nahihiya? Alam niya naman sigurong darating tayo tapos hindi man lang naisip na maglinis. Ewan ko ba, parang mas mai-stress yata ako dito, mahal. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na yun. Teka nga, doon ka nga muna sa kwarto na sinasabi ni Kuya pansamantala. Kahit pa paano, malinis ang kwarto na yun. Dito ka muna, mahal. Mag-relax ka muna at ako muna ang bahala sa labas. Tutulungan ko na rin ang kuya sa pagluluto. Babalikan na lang kita at gigisingin kapag okay ng lahat. Pahinga ka na muna. Bago pa man dumating muli ang kuya ni Nelson, nilinis niya na ang buong bahay. Kasama na ang maruming kusina. Matapos noon, dumating na ang kanyang kapatid. Nagluto na sila ng masarap na ulam. Nagsaing na rin. Habang nagluluto nga, hindi maiwasan ng dalawa ang mag-usap tungkol sa kanilang mga asawa. Bunso, Kuya. kumusta naman ba yung asawa mong si Maria? Mabait naman ba? Oo naman. Nakita ko yung kabutihan ng puso niya simula nung una ko pa lang siya makita. Iniisip kasi na iba, maganda lang daw si Maria. Kaya niligawan ko at pinakasalan. Pero ang totoo, dahil yun sa pagiging mabuting tao niya. Ang dami mang nanguusga sa kanya pero ipinaglalaban ko ang katotohanan ng mahal namin ang isa't isa. Ibang-iba ka na talaga, Bunso. Naalala ko kasi lalo na nung huli nating pagkikita, puro laro lang ang nasa isip mo. Puro bisyo, gaya ng sigarilyo at alak. Tapos hilig mo pang magpunta sa mga beer house. Natutuwa lang kasi ako eh. Ang laki na ng pinagbago mo. Ibang epekto ni Maria sa'yo. Hindi lang iba, kundi malaki ang naging ambag ng asawa ko para magbago ako. Kaya siguro hindi ko maiwasan ng iba na mag-usisa. Hindi nila maiwasang magchismisan. At kami talaga ang pinagchichismisan nila. Gusto ko man silang patulan pero nananahimik na lang kami dahil alam namin kung ano yung totoo. Chismis? Bakit? Ano bang pinagsasasabi ng mga tao sa inyo? Dami kong naririnig. Daming nagsasabi na ginayuma lang daw ako ni Maria. Kaya ako siya nagustuhan. Ang totoo nga niyan, noong una napaisip ako. Nang hinala ako pero sa huli, alam ng puso ko na walang gayumang nangyari. Sadyang mahal ko lang talaga si Maria. Ganyan talaga, Bunso. Sa mundong ito? Nako! Hindi natin maiiwasan ang mga taong mapanghusga. Alam mo yan, dahil mula nang mamatay sa isang aksidente ang mga magulang natin, ilang taon din tayong lumaki sa kalye. Sa araw-araw na pamumuhay natin nun, kitang-kita mo ang mga mata ng mga tao kung papaano nila tayo husgahan. Pero sa huli, tingnan mo, naging maayos naman ang pamumuhay natin. Yan nga din yung naging inspirasyon ko, kuya. Yung mga pagsubok na pinagdaanan natin nun. Kaya nga siguro kahit paano, napakatatag ko. Dahil na rin sa mga karanasan natin. Dahil naikwento ko na yung akin, ikaw naman kuya ang tatanungin ko. Kumusta naman si Marites bilang asawa? Naku, Bunso, kaya mo, hinuhusgan din kami ng mundo. Ang daming nagsasabi at nagtatanong, ano raw bang nakita ko kay Marites? Bakit ko raw tuminahal at pinakasalan? Gayong napakasama raw na babae. Napakasama?
Grabe naman yung mga nagsasabi ng ganyan. Bakit nila sinasabing napakasamang babae ni Marites? Nakilala ko kasi ang ate Marites mo. Dito rin mismo sa lugar na kinalalagyan natin. Nang minsang magka-project ako rito, nakita ko siyang nagtitinda ng mga isda malapit dun sa kanto. Gaya mo, may napansin akong kahanga-hanga sa kanya. Kung si Maria ay mabait ayon rin sa iyo, ang ate Marites mo naman, masipag at madiskarte. Kaya sobra akong humanga sa kanya nun. Araw-araw ko siyang nakikitang nagsisikap. Kaya naman nang minsang mapabili ako sa kanya, dun ko na siya mas nakilala. Niligawan ko rin at hindi nagtagal. Pinakasalan ko na. Habang nagsasama kami, marami rin ang nanguhusga sa amin. Sabi nila, pakitang tao lang daw si Marites at hindi totoo sa sarili. Kumbagay, mapagpanggap lang at hindi raw yung totoong ugali niya. O ano namang reaksyon mo dun, kuya, tungkol dun? Gaya mo, hindi ko na lang din sila pinapansin. Para kasi sa akin, mas kilala ko ang ate Marites mo. Mas alam ko kung sino siya at anong tunay niyang ugali. Siguro, oo, hinuhusgahan siya dahil sa ibang paraan ng pananalita niya. Pero mabait ang babaeng yun. Hindi man siguro nakikita ng ibang tao. Pero ako, alam ko sa sarili ko kung minahal ko siya. Hindi dahil sa mga sinasabi ng iba, kundi sa pagiging totoong tao niya. Nakakakilig naman yun, kuya. Grabe, no? Iba talaga nagagawa ng pagmamahal. Kapag mahal mo ang isang tao, lalo na kapag totoo ang pagmamahal mo, ano man ang sabihin ng iba, magbibingi-bingian na lang tayo. Yun na nga eh, hindi lang bingi. Naging bulag na tayo at hindi na pinapansin pa ang mga taong mapanghusga sa paligid. Oh, ayan na pala ang ate Marites mo. Taman-tama, sabay-sabay na tayong kumain. Katatapos lang din natin magluto. Kaya tawagin mo rin ang asawa mong si Maria para makasabay na rin natin. Ihahanda ako lang ang lamesa at mga pagkain. Sige, kuya. Pupuntahan ko lang sandali sa kwarto niya. Luto na ba ang pagkain? Ay, grabe. Ang bango naman ang luto mo, Dante. Katatapos lang din namin magluto ni Bunso. Naku, taman-tama lang ang dating mo, Marites. Kayong nagluto? Si Maria, anong ginagawa? Nandun sa kwarto, nagpapahinga lang sandali. Kararating lang eh. Pero gusto agad tratong prinsesa. Mukhang tamad yung isang yun ha, Dante. Ayoko nang ganun sa bahay. Uy, Marites, baka marinig ka nila. Siyempre pagod yung tao sa biyahe, kaya pinagpahinga na rin muna natin. Isa pa, kita mo namang buntis at ang laki na ng tiyan. Hindi na pwedeng magkikilos pa yung tao. Ay sus, kahit na. May isang buwan pa naman siya bago manganak. Sana naman sa loob ng isang buwan, huwag siyang maging pabigat sa bahay. Pinayagan ko na ngang tumuloy rito eh. Tapos mukhang gagawin pa akong katulong. Hoy Dante ha, ayoko ng ganun. Paalalahanan mo rin yung kapatid mo. Pwede ba? Mamaya na natin pag-usapan yan. Nakakaya. Kapag andyan na sila, umayos ka ng kilos at pananalita mo, Marites ha. Matuto tayong makisama sa tao. Lalo na't kapatid ko rin si Nelson. Oo na. Magandang umaga, Ate Marites. Hello. Kumusta ang tulog ng Disney Princess? Kumusta ang pahinga mo? Nakatulog ka ba ng maayos? Opo, Ate Marites. Naging maayos naman po ang pahinga ko. Maraming salamat po. Halika na rito sa lamesa. Mukhang masarap itong niluto ng asawa natin. Hindi man batid ng iba, ngunit baka sa boses at pananalita ni Marites ang pagiging sarkastiko. Nang matapos na nitong marinig ang naging tugon ni Maria, sandali pa siyang tumalikod doon. Umikot ang dalawang mga mata niya at nagdaray. Nakita pa ito ni Dante. Kaya sumenyas ang asawa niya na magtinu siya kapag kaharap ang dalawa. Nang makaupo na sila, sinimulan na ang pagkain. Doon pa mas nakilala ng isa't isa ang mga sarili. Hoy Maria, kwentuhan mo naman kami tungkol sa pagiging manggagamot mo. May itim na mahika ka ba? Parang yung sa mangkukulam.
O kaya naman, may anting-anting ka ba? Kaya mo nagagawa yon? Tsaka, ano bang klase ng mga sakit ang kaya mong gamutin? Kaya mo bang gamutin ang pagiging tamad? Nako, hindi biro lang yon, Maria. Pero, seryosong tanong, ano bang meron sa panggagamot mo? Hindi naman po ako yung tipo na manggagamot na kayang gamutin lahat ng sakit. Pero pagdating po sa mga hindi mapaliwanag na bagay, gaya ng kulam, barang, aswang, lamang lupa at iba pa, yun ang madalas na kaya kong lunasan. Hindi po ako gumagamit ng itim na mahika. Hindi po dahil bago ako manggamot, pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ang tinatawag ko at hinihinga ng tulong at gabay. Pero kung ang tinutukoy ninyo ay yung mga bagay na nasa masamang panig, opo, kaya ko rin manggamot. Pero hindi upang magpagaling, kundi manakit at gumante. Kumbaga, depende na lang po sa manggagamot kung panig ba ng masama o panig ng mabuti ang pipiliin nila. Sana po, naging maliwanag sa inyong paliwanag ko, no? Ganun ba? Ibig sabihin, nasa panig ka ng mabuti. Sana naman kasi dahil yan ang kailangan ng mga tao rito. Lalo na yung matatabi lang dila sa labas. Depende po ate. Minsan, nakadepende ang kakayahan ko sa mga taong ginagamot ko. Kung pagagalingin ko ba sila o kaya naman. Maria, wag mo lang masyadong ipaliwanag ang tungkol sa mga bagay na yan. Basta layunin lang natin. Makatulong. Yun lang. Hindi mo na kailangang ipaliwanag pa ang sarili mo. Ang hilig-hilig mo talaga mag-explain. Naiinis na ako eh. Baka patulan kong babaeng to. Hayaan mo na siya. Pakisamahan mo na lang. Kaya kong pakisamahan ng lahat. Pero mahal, hindi ang babaeng to. Teka, ba't nagbubulungan kayo? Hindi namin marinig. Baka naman gusto nyo kaming isali sa usapan ninyo. Nandito kami, oh! Ang ibig pong sabihin ni Maria at Ate Marites, yung kakayahan niya po, yung panggagamot niya po nakadepende sa taong dinadapuan ng sakit. Minsan po kasi may mga nagkakasakit na mahirap ng lunasan. Minsan ho, hindi na yung kinakaya ng asawa ko dahil gaya nga ho ng sinabi niya, hindi ho lahat ng sakit kaya niyang gamutin. Di ba mahal? Opo, yun nga po ang ibig kong sabihin ate. Akala ko pa naman magaling ka talaga. Pero ayos lang yun. Ang mahalaga, marunong kang manggamot at magagamit natin yan dito sa lugar namin. O bukas, may papupuntahin ako rito, Maria, ha? Yung iba roon may mga sakit na hindi kayang gamutin ng mga doktor. Yung iba naman ang sabi, abay nanunuraw o di kaya naengkanto. Gamutin mo sila, ha? Ako nang bahala sa paniningil. Kapag napagaling mo, aba sigurado, pwede na yung 500. Kaysa magpa-doktor sila o di kaya albularyo. Ang mahal ng singil doon. Sa tingin mo, Maria, okay na ba yun? Teka lang Marites, wala tayong napag-usapang ganyang bagay. Pumunta sila rito dahil magtatrabaho ang kapatid ko at makikituloy lang kasama si Maria. Walang gamutan o kung ano paman at lalo nang walang dapat na pagkakitaan. Ay, bakit? Suhestyon ko lang naman yun. Isa pa, hindi pa naman manganganak si Maria, di ba? O kahit papano makakapag-ipon siya at makakatulong sa asawa niya. Yun din naman ang ipinuntan niya rito, di ba? Ang makaipon at magkapera. Ay, Nelson, Maria, may mali ba sa sinasabi ko? Gusto ko lang din naman kayong tulungan. Kaya nga ako nagsasuggest. Bago magsalita, sandaling nagkatinginan ang mag-asawang sina Nelson at Maria at nag-usap tungkol sa mga sinabi ni Marites. Makalipas ang ilang minuto, tumugon na sila sa tanong at suwestyon ni Marites. Sige ho. Payag po akong manggamot at kumita ng pera si Maria. Isang bagay lang po ang hinihiling ko. Kapag hindi niya na kaya manggamot, wag na po natin siyang pilitin.
Kapag kaya niya at gusto, sige lang, manggagamot siya. Tumutulong. Pero ang desisyon, laging sa kanya manggagaling. Oy, sige. Walang problema. Ibig sabihin, tuloy na bukas ha. Ay, grabe. Nakakatuwa. Dahil kikita tayo ng pera. O siya, kumain kayo ng marami dahil bukas ha. May kanya-kanya na tayong gagawin. Ang bagay ngang iyon ang naging simula ng araw na mag-asawa sa tahanan ni na Marites dahil kinabukasan nang makapasok na sa trabaho ang magkapatid, siya namang pagdagsa ng mga tao. Nang makaupo si Maria sa isang bangko, isa-isa na nitong kinausap at ginamot ang mga taong may kanya-kanyang karamdaman. Unang lumapit sa kanya ang isang nanay na umiiyak. Bit-bit ang anak na siguro'y nasa 3 taong gulang pa lamang. Nang suriin ni Maria ang kalagayan nito, nakita niyang namamagana ang mga paa ng bata at nabubulok na ang pinakatalampakan nito. Ano pong nangyari sa kanya? May pinuntahan po ba siyang lugar? O kaya naman nakaaway na ibang bata? Ayon sa naging sagot ng ina ng bata, gumala raw ang anak niya sa isang damuhan nang matagpuan nila sa likod ng kanilang bakuran. Doon ay may naapakan ang bata na isang tumpok ng lupa at nadurog iyon. Kinagabihan, hindi na raw ito makalakad at ng mga sumunod na araw, namagana raw at nagkasugat na ang kanyang mga paa. Base po sa mga salaysay ninyo, mukhang nanununga ho ang anak ninyo. Siya po, gagamutin ko siya ngayon. Pero may isang bagay pa rin po kayo na dapat gawin. Mamaya, pagsapit ng dapit hapon, magtungo ho kayo sa bakuran kung saan nanuno ang anak ninyo. Dalhin niyo siya doon at magdala rin ho kayo ng mangkok na may 3 itlog at 3 barya. Ialay niyo ito roon at humingi ng tawad sa ninalang na nagambala ng anak niyo. Sa pagtango ng nanay ay siya namang panggamot ni Maria sa bata. Gamit ang isang maliit na palanggana, nilagyan niya iyon ng isang tawas, mga bato, mga halamang gamot. Ibinabad niya ang paa ng bata roon at kitang-kita kung paano gumaan ang pakiramdam nito. Kasabay noon, nagpausok din si Maria ng isang maliit na paso at nanalangin sa may kapal. Ilang minuto nang masingil ni Marites ang 500, ang mag-ina ay umalis na rin ang mga ito. Gagaling man ang anak ngunit baka sa mukha nila ang lungkot dahil ang pambili sana ng pagkain ipinambayad pa nila. Nang umupo sa harap si Maria, ang susunod na pasyente ay sandaling napaaray dahil nananakit na ang bandang ilalim ng kanyang tiyan. Huminga siya ng malalim, saka muling nagpatuloy sa panggagamot bukod sa mga nanuno. May mga nagamot din siyang may kinalaman sa barang at gulam. Ang iba naman, normal lang ang sakit sa balat o kaya naman sa loob ng katawan. Makalipas ang ilang oras, nagpaalam na muna si Maria at sinabing bukas na itutuloy ang panggagamot dahil iba na ang kanyang pakiramdam. Ang pananakit ng tiyan niya ay umabot na paitaas kaya naman hindi niya na kaya pang asikasuhin ang dagsa ng mga taong nagpapagamot. Dahil doon, may ilang taong nainis at nagbura. Ayon sa kanila, ang haba-haba raw ng pila. Tapos, sa huli ay hihinto lamang pala sila. Gusto ko man ho na magamot kayong lahat, pero dahil pubuntis ako, may limitasyon lang ang kakayahan at pagkilos ko. Kanina pa po nananakit ang tiyan ko. Kaya sana ho, maintindihan niyo ho ako. Bukas po, sisikapin kong maasikaso kayong lahat. Sa ngayon ho, hindi muna dahil kailangan ko nang magpahinga. Oy, sigurado ka ba, Maria? Sayang naman yung kikitain natin kung papasok ka na sa loob at magpapahinga. Isipin mo,
Kaya pa siguro nating makatatlo o 5,000. Bukas ko na lang po itutuloy, Ate Marites. Nakikiusap po ako. Hindi ko na po kaya. Aray! Ang sakit ang tiyan ko. Tulong! Ay, naku. Huwag mo na nga akong dramahan. Aray ko. Oy, Maria, hindi mo na kailangan gawin yan. Kung ayaw mo namang gamot, sige, pumasok ka na sa loob at maging tamad doon. Hindi ako nagbibiro, Ate Marites. Sobrang sakit po talaga ng tiyan ko. Daray ko! Nang makita ang pamumutla sa mukha ni Maria, nagtulong-tulong na ang mga kalalakihang naroon upang ipasok na sana ito sa loob. Ngunit nang makita nilang may tumutulong dugo sa magkabilang hita nito, isinugod na iyon sa pinakamalapit na ospital nang magamot ng doktor. Ilang oras nang nakatulog si Maria. Pagmulat ng mga mata, tumambad sa kanya ang nag-aalalang asawa at sa likod noon, naroroon si Dante at ang asawa nitong si Marites. Nasaan ako? Nasa ospital ka. Anong nangyari? Bakit bigla kang dinugo? Ayoko na lang magsalita, mahal. Bakit hindi mo na lang tanungin yung asawa ng kapatid mo? Baka mas alam niya kung bakit ako nagkaganito. Oh, ba't parang sinisisi mo ako, Maria? Ang intensyon ko ay makatulong lang sa inyong dalawa. Pero bakit parang kasalanan ko pa? Ikaw tong nagbubuntis, tapos hindi ka nag-iingat. Saka nakaupo ka lang naman dun habang nanggagamot ka. Para yun lang, dinugo ka na. Isa kang manggagamot, pero hindi mo matulungan yung sarili mo. Nakakatawa ka naman, Maria. Marites, tumahimik ka na nga. Dinugo na nga yung tao, ganyan ka pa magsalita. Hindi ka naman sinisisi. Tinatanong ka lang kung bakit gano'n na nangyari. Ay, kahit na. Ano man ang maging sagot ko, alam kong sisisihin niyo ko dahil nandun ako ng mga sandaling yun. Isa pa, ako ang nagsuggest na manggamot siya. Mali ko bang maarte ang katawan niya? Kahit hindi mo alam ang tungkol sa kalusugan niya, alam mo naman sigurong 8 buwang buntis siya, di ba? Kahit yun na lang sana ang nakita mo para malaman mo, hindi siya pwedeng magpagod. O ibig sabihin, sinisisi niyo nga ako. Ay, puwisit na buhay to, Tumutulong ka na nga, napapasama ka pa. Hindi mo kailangan magmura. At isa pa, uulitin ko, walang sinisisi. Nagtatanong lang. Tama na nga po, Kuya Dante. Ate Marites, hindi niyo na po kailangan mag-away dahil lang sa nangyari sa asawa ko. Dapat nga ako may karapatang magalit. Pero pinili ko na lang kumalma at solusyonan ang problema. Huwag na natin itong pagtalunan dahil wala rin namang magandang mangyayari. Nakausap ko ng doktor. Ang sabi niya, magiging delikado ang panganganak ng asawa ko. Delikado? Bakit daw, bunso? Ay, syempre, maarte. Hindi ikaw ang tinatanong ko, Marites. Dahil daw sa labis na pagod at stress. Dahil doon, kailangan ko humantong sa isang desisyon. Kuya Dante, sana naman maintindihan mo kung bakit ko to gagawin. Sige, bunso. Walang problema. Ano man ang maging desisyon mo, irerespeto ko yun. Hihiwalay na muna kami ng tirahan, kuya. Hindi naman sa ganun kalayo dito sa inyo. Pero magkaroon lang kami sana ng kalayaan ng asawa ko. Hindi ko naman sinasabing nasasakal siya kay Ate Marites. Pero doon, kahit papano, siya ang masusunod. Ay, ang tindi nyo rin, Matapos kayong tulungan ng asawa kong si Dante na magkaroon ng trabaho, ganyan pa ang igaganti nyo na ako pa ang masama. O, ayan! O, ayan ang perang kinita kanina sa panggagamot ni Maria. Isaksak nyo sa baga nyo. Puti nga't dinugo ka lang. Sana nakunang ka ng malaglag yung anak mo. Makaalis na nga. Nakakasuka yung pagmumukha nyo. Teka, Marites! Saan ka pupunta? Naku, bunso. Pasensya na. Pasensya na sa mga nasabi ng asawa ko. Galit lang yun. Kaya siya nagkakaganon. Hayaan nyo. Kakausapin ko muna. Sabihan mo ako kapag lilipat na kayo.
ihahanda ako mga gamit nyo. Maria, pasensya na ulit ha. Mauna na ako. Sundan ko lang yung asawa ko. Nang makalabas na nga ang mag-asawang Dante at Marites, doon ay tuluyan ng tumulo ang luhang nabumuo sa mga mata ni Maria. Kitang-kita sa mukha nito ang paghihirap at sakit na nararamdaman dahil sa mga narinig at binitiwang masasakit na salita ng babae. Inalalayan lamang ito ni Nelson sa pagbangon. Sa kaniyakap ng mahigpit, ilang sandali pa nang makabawi ng muli ng lakas, saka lamang ito nakapagsalita. Napakasakit niya namang magsalita. Pati ang pagbubuntis ko. Dinamay niya pa. Akala ko mababait yung asawa ng kuya mo. Mula kahapon, wala akong nakitang kabaitan sa kanya. Sinubukan kong makisama, pero walang taong magtatagal sa kanya. Kaya nga naiinis nga rin ako. Kaya nga naisip kong humiwalay na tayo ng tirahan. Naiintindihan naman ni Kuya ang dahilan kaya namayang gabi, lilipat muna tayo, mahal. Sorry ha, dahil nalaranasan mga bagay na yan. Kasalanan ko kung bakit nagkakaganyan. Dapat kasi naniwala na lang ako na manatili na lang tayo sa Mindoro at... Wala kang kasalanan, mahal. At hindi kita sinisisi. Wala rin naman akong problema sa pagpunta natin dito. At wala rin akong masasabi sa kuya mo. Napakabait niya. At napakamaunawain. Pero yung asawa niya, yun, mahal. Yun yung problema ko. Alam mo, bagay sa kanya yung pangalan niya Marites. Siguradong chismosa yan. Dahil napakadaldal at napakabungangera niya. Akala mo, puwet ng manok yung bibig. Napakaraming sinasabi. Wala namang kwenta. O bakit ka tumatawa? Eto naman, ang seryoso ko nga Pasensya na, natawa lang ako doon sa puwet ng manok Totoo naman Ayokong manglait. Uhusgahan siya. Pero, ang pangit niya na nga. Tapos ang pangit pa ng ugali niya. Ano na lang ang natira sa kanya? Buti, natitiis siya ng kuya mo, no? Kung anong ikinabait ng kuya mo, siya namang ikinasama ng ugali niya. Kalma. Ikaw na to nagsabi na hindi maganda, di ba? Huwag na tayong gumaya sa ugali niya. Kung ganun siya, ganun talaga siya. Ang dami nang nanghusga sa atin. Pero anong solusyon? Tahimik lang naman tayo, di ba? Kasi tayo ang mas nakakaalam at nakakaintindi. Pasensya na, mahal. Nakapanggigigi lang talaga Matapos nga ang araw na yun, kinabukasan, lumipat na nga ng matitirhan ang mag-asawang Maria at Nelson. Hindi naman ito ganun kalayo sa kapatid niya. Kaya naman, tumutulong na rin ito para dalhin ang mga gamit nila. Habang naglalakad nga sila ay nakita pa nila si Marites na nakikipag-usap sa mga kumari at kapitbahay nito. Nagbubulong-bulungan sila na tila may kung anong pinag-uusapan habang nakatingin kay Maria. Nang makalipat na, doon ay nakaramdam siya ng kaginawahan. Labis ang naging pasasalamat niya kay Nelson dahil kahit paano nabawasan ang iniisip niya. Oh, nakalipat na tayo pero ang problema ron, mag-isa ka lang rito. Mamimili ako ng mga bagay na kailangan mo. Kung magugutom ka, may pagkain dyan. Kung mauuhaw ka, may tubig naman. Kung may iba ka pang kailangan, mag-text ka na lang sa akin. Hindi naman masyadong malayo ang trabaho ko. Mabilis kitang mapupuntahan kung sakasakali. Mas okay na ako rito, mahal. Kahit mag-isa ako. Maraming salamat talaga, ha? Sige, walang anuman. Mauna na ako, ha? Hindi na ako nakapasok sa umaga. Kaya papasok ako ngayong hapon para may sahurin pa. Pero bago ako umalis, tatanungin muna kita.
Kung may magpapagamot ba sa'yo rito, gagamutin mo rin ba? Matapos ng mga nangyari sa'yo? Siguro, magpapatuloy pa rin ako sa ginagawa ko. Pero, limitado na lang sa pagkakataong ito. Kapag hindi ko na kaya, mahal, aatras na muna ako. Pero kapag kaya naman, itutuloy ko pa rin. Sige, ikaw ang bahala. Gusto man kitang pigilan pero yan talaga ang gusto mo eh. Basta ingatan mo lang sarili mo. At maging ang baby natin. Aalis na ako ha. Paalam mahal. Ganun nga ang naging araw-araw na pamumuhay ni na Maria at Nelson. Kapag papasok ang asawa, siya naman ay nagpapatuloy sa loob ng mga taong gustong magpagamot. Hindi rin gaya noong una. Voluntaryo din ang pagbabayad. Kapag meron, ayos lang. Kapag wala, ayos lang din. Dahil sa ganong sistema, marami ang natutuwa kay Maria. Marami rin ang pumupunta at dumarayo para lang magpagamot sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, naramdaman niya na rin na malapit na siyang manganak. At dahil doon, huminto muna si Nelson sa pagtatrabaho upang masubaybayan ang asawa kung sakasakali mang bigla itong manganak. Inalalayan niya lamang ito sa pagpapagamot dahil mahalatang mahihirapan nga ito. Isang araw, may isang mayamang pamilya ang nagpagamot kay Maria. Nang mapagaling niya ito, nagulat siya nang bigyan sila ng mag-asawa ng ₱250,000. Doong una ay tumanggi sila dahil masyadong malaki iyon. Pero nang marinig ang tinuran ng lalaki, natuwa siya. Marami na akong mga doktor na nilapitan. Pero na isa, wala ang nakapagpagaling sa asawa at anak ko na naingkanto pala. Alam kong hindi sapat ang perang ito. Pero bilang pasasalamat dahil sa pagliligtas mo sa buhay ng mga mahal ko, maraming salamat at sana'y pagpalain ka ng Diyos. Maraming salamat din po. Sobrang makatutulong po ang ibinigay ninyo. Lalo na't malapit na po akong manganak. Dahil sa pangyayaring yun at sa mga magagandang bagay na tinatamasa ng mag-asawang Nelson at Maria, sa kabilang banda, labis na inggit naman ang nararamdaman ng asawa ni Dante na si Marites. Kaya naman, hindi na ito pumayag pa. Agad na gumawa ng kwento upang itsismis na umaasenso na ang mag-asawa. Tinawag niya ang lahat ng kanyang mga kumare. Ipinagkalat sa mga ito ang mga hindi totoong kwento. Oh, atin-atin lang to ha. Ano? Narinig ko lang to sa isang tao. Pero hindi ko nababanggitin kung sino. Ano nga? Ayon nga kasi sa kanya, si Maria daw. Abay may alaga. Alagang ano? Alam niyo ba kung ano yon? Ano nga? Alagang demonyo. Ay, nako. Kaya pala may kakayahan siyang manggamot. Dahil may tumutulong sa kanya. Yun nga lang, hindi anghel kung hindi kampon ng kadiliman. At saka ito pa ha. Ano? Ang chismis mga mare. Hindi tao si Maria. Kundi anak talaga siya ng isang engkanto. Akalain niyo yun? Hindi na ako nagtataka. Di ba? Isipin nyo, taga-probinsya, pero napakaputi. Alam nyo na. Kasi nga, hindi tao ang mga magulang niyan. At isa pa ha, etong malupit. Namimera lang yan. Tingin mo, ang sabi voluntaryo. Pero tingnan mo naman, tinanggap yung kalahating milyon. Kunwari lang yung babaeng yan. Pero ang totoo, mukhang pera talaga yan. Alam na ninyo ngayon. Simula nga nang sabihin ni Marites ang mga katagang yun, kumalat na ang chismis tungkol kay Maria. Dahil doon, halos lahat ng mga tao sa kanila ay hinuhusgahan ang babae. Isang bagay na noong una, hindi sila naaapektuhan, pero nang magsalita na hindi maganda ang iba, nakaramdam na ng inis si Maria.
Naku, atras na pala ako Maria. Hindi na muna kami magpapagamot sa'yo dahil may kumakalat na balita na engkanto ka raw. At gawa ng isang demonyo ang panggagamot mo. Ayaw naming gumaling sa isang bagay na galing sa masama. Walang katotohanan yung mga naririnig niyong sabi-sabi. Kailan pa ako naging engkanto? Isa pa, nakikita at naririnig niyo namang sa Diyos ako nagdadasal. Tapos iisipin yung galing sa demonyo? Hindi naman yata makatarungan yon. Basta. Ayaw na namin magpagamot sa'yo. Malay ba namin kung nagsasabi ka ng totoo o hindi? Mabuti nang mag-ingat at makaiwas. Kesa naman mapunta kami sa impyerno nang dahil sa'yo. Hindi nga galing sa masama ang panggagamot na ginagawa ko! Aray! Sumasakit na naman ang tiyan ko! Mahal! Tulungan mo muna ako! Ay, yan na naman ang artistang si Maria. Kapag tinatamad, nang aaway ng pasyente at magkukunwaring sumasakit ang tiyan. Wala na akong panahon makipagtalo sa'yo, Marites! Umalis ka na dahil hindi ka welcome sa buhay ko! Oh, di ba mga kapitbahay? Nakita nyo ng totoong Maria. Ang totoong ugali ng babaeng yan. Kunwari lang yan na mabait, pero ang totoo, anak talaga ng engkanto yan. Demonyo ang ugali. Nakita mo na, oh? Hindi ko kailangan ng opinion mo, Marites! Isa pa! Aray! Nelson! Tulong! Ano nangyayari? Manganganda ka na ba? Teka, tatawag muna ako ng tricycle. Manong! Patulong naman oh! Padala kami sa pinakamalapit na ospital. Sige, drama pa, Maria. Mamatay sana yung anak mo, demonyeta ka. Ipinagwalang bahala lamang na mag-asawa ang pagbubunganga ni Marites. Nang maisakay na sa tricycle, agad silang dumiretso sa ospital. Doon sa loob ay nanganak naman ng tuluyan si Maria. Makalipas ang ilang oras, nang ipatawag na si Nelson upang pumasok, ay nakita niya ang malungkot na mukha ng asawa. Bago siya lumapit, tiningnan pa niya ang bisig nito, ngunit wala na roon ang baby niya. Nang makita niya si Maria, doon lamang tumulo ang luha ng isa. Sana mali ang iniisip ko. Mahal, sana hindi patay ang... Sorry, mahal ko. Wala na ang anak natin. Wala na siya. Mahal, wala na ang baby natin. Halos pagsakluban ng langit at lupa si Nelson mula sa mga narinig. Ang sanggol na iniingatan nila sa loob ng mahigit 8 buwan ay patay na. Ang sanggol na magiging anak sana nila na hindi niya man lang narinig na umiyak o makitang gumalaw man lang. Mukhang may mga salita na sumpa si Marites na nagkatotoo. Namatay ang magiging anak nila. Kaya naman, nang makauwi na sila, hinanap ni Nelson ang babae upang pagsalitaan ng masasakit. Nakita niya iyon sa isang bingguhan at doon ay dinuro niya ang babae. Walang hiya ka! Napakahayop mo! Nang dahil dyan sa pagchichismis mo, walang tigil na pagbubunganga mo! Namatay ang magiging anak ko! Sana kainin ka ng konsensya mo! Sana balang araw, kapag nagkaanak ka, mamatay rin ka gaya ng pagsumpa mo sa anak ko! Aba, ay sumusobra kang magsalita ah. Wala ka nga talagang utang na loob. Pinagbibintangan mo pa ako. Kung namatay man yung anak mo, aba hindi ko na yung kasalanan. Nagsalita lang naman ako, hindi ba? Ni hindi ko nga siya hinawakan o ginalaw man lang. Isa pa, manggagamot siya. At uulitin ko, hindi niya tinulungan ang sarili niya. Anak nga ng engkanto, bobo pa. Anong sinabi mo? Sige, saktan mo ko!
Kapag itinuloy mo yung pagsapak mo sa akin, isusumbong kita sa kuya mo. Aba, sigurado akong hindi ka niya mapapatawad kapag... Aray ko! Hindi na nga natiis ni Nelson ang sarili. Dahil sa nagpis at galit, sinapak na nito ng malakas ang madaldal na si Marites. Sa lakas at tibay ng kamao niya, tumalsik ang babae, nagkaroon ng black eye sa kanang mata. Pagkatapos noon ay iniwan niya yung umiiyak at agad na nagtungo sa asawang si Maria. Makalipas ang ilang oras, pagsapit ng gabi, sunod-sunod ang pagkatok ang maririnig sa pinto ng bahay na pansamantalang inuupahan ni na Maria. Nang hindi nila pagbuksan, nagulat sila dahil tumalsik ang pintuan mula sa malakas sa pagsipa ni Dante. Nelson! Lumabas ka dyan! Nelson! Lumabas! Ano ginagawa mo rito? Anong karapatan mong sirain ang pinto namin? Bago maituloy ni Nelson ang sasabihin, sunod-sunod na suntok na ang natanggap niya mula sa kanyang kuya Dante. Halos madurog ang mukha niya at pumutok ang mga labi dahil sa pananakit na ginawa ng isa. Nang mapagod, itinulak niya ito ng malakas at isinandal sa pader. Kilala mo ako, Nelson. Alam mong mabait ako sa mabait, lalong na sa'yo. Pero kapag asawa ko na ang sinaktan mo, kaya kitang patayin! Muli ngang pinagsusuntok ni Dante ang kapatid niya at dahil doon, lumabas nga ng kwarto ang nanghihina pang si Maria. Nang makita niya ang kalagayan ng asawa, napasigaw siya dahil sa pagkagalit. Anong ginagawa mo? Bakit mo sinasaktan ang sarili mong kapatid? Kuya! Bitawan mo ang asawa ko! Sabing bitawan mo siya! Gamit ang natitirang lakas, pinilit ni Maria na yakapin ang asawang si Nelson na halos nangihina na at wala ng kalaban-laban dahil sa walang tigil na pagsusuntok ni Dante. Nang mayakap, siya naman ang nasuntok ng isa sa likod. Kaya napaaray siya sa sakit. Nang makita ni Nelson ang nangihinang asawa, saglit ay mabilis siyang kinuha ang patalim na nakasuksok sa isang dingding. Itinulak niya ang asawa at tinangkang saksakin ang sariling kapatid. Ngunit dahil walang sapat na lakas, naagaw sa kanya ang isang patalim na siya namang sunod-sunod na pinagsasaksak sa tiyan at dahil dun, sumuka ng dugo. At sa pagkagimbal, kumaripas ng takbo si Dante palayo sa tahanang iyon. Hindi! Mahal ko! Mahal ko! Nelson, gumising ka! Nelson! Hindi! Sinalo ni Maria ang natumbang asawa matapos ay nanginginig niya itong niyakap at doon mismo sa kanyang harapan nalagutan ng hininga ang kanyang asawa. Sa takot naman na madamay ang lahat ng mga kapitbahay nila, nagsialisan na rin sila. At ni isa ay wala man tumulong o sumaklolo sa kanila dahil doon labis ang hinagpis at galit ang naramdaman ni Maria. Sa sakit na nararamdaman, napasigaw siya ng malakas at doon ay kumidlat at bumuhos ang ulan na tila nakisabay sa kanyang pagdadalamhati. Pinatay niyo ang anak ko! Pinatay niyo ang asawa ko! Pumunta kayo bago sumikat ang haring araw! Sisiguraduhin kong magsasama-sama kayo sa kamatayan, sa libingan, at sa impyernong patuloy niyo sa aking ibinibintang! Sisiguraduhin kong mararamdaman niyo ang sakit na nararamdaman ko!
Makalipas ang ilang oras, nang silipin ng mga kapitbahay ang tahanan ng mag-asawa, wala na roon si Maria, pati ang bangkay ni Nelson. Ang tanging naiwan lamang doon ay ang mga gamit nila, sa kabila ng ang bahid ng dugo ay nagmumula sa isa. Samantala, mula sa kinalalagyan ni Dante at Marites, hindi mapakali ang dalawa dahil sa mga nangyari. Hindi ko sinasadya. Sa galit ko, nabugbog ko yung kapatid ko. Yun lang sana ang gagawin ko. Pero kumuha siya ng patalim at kahit wala akong magawa, kundi ipagtanggol ang sarili ko. Ilang beses ko siyang nasaksak, pero hindi ako sigurado kung buhay pa siya. Marites, balikan natin ang kapatid ko. Natatakot ako na baka... Wala ka nang dapat balikan pa. Kinuha mo lang ang tama. Sinaktan niya ako. Pinagbintangan at sinabihan ng masasakit na salita. Karapatan mo na magalit. At kung nasaksak mo man siya, self-defense yun. Kung mapatay mo man siya, ano naman? Diba, iniwan ka niya rito sa Maynila at bigla na lang siyang nag-asawa. Karma na sa kanya yon. Karma sa kapatid mo yon, Dante. Tama. Karma na yun dahil sa pagkukulang at pangiiwan niya sa akin. Isa pa, dapat lang yun kay Maria. Dahil baka tama ka, anak talaga siya ng engkanto. Talagang anak siya ng engkanto. Kung ano man ang mga nangyari sa kanya ngayon, dapat lang dahil napaka-arte niya, mukha pang pera. Natigil ang pag-uusap ng dalawa nang muling gumuhit sa kalangitan ang matalim na kidlat, kasabay nang wala pa ring tigil ng pagbuhos ng ulan. Maya-maya pa'y napatingin sa labas ang dalawa nilang tila may itim na figurang nakatayo sa harap ng kanilang bintana. Hindi nila masyadong maaninag iyon. Pero nang muling kumidlat, kitang-kita nila ang galit sa mata ni Maria. Nanlilisik ang mga mata nito at nanginginig ang bibig habang nanggagalaiti. Dante, kumuha ka ng kutsilyo kaya naman itak. Nandito si Maria! Bago man makagawa ng hakbang si Dante, bigla itong napatigil at unti-unting napaluhod dahil sa naninikip na ang kanyang dibdib at nahihirapan ng huminga. Nakahawak ito sa leeg at bumabakas doon ang isang palad na may matutulis na kuko na hindi nakikita na tila sumasakal sa kanya. Marites! Tulungan mo ako! Dante, ano nangyayari? Bago pa man matulungan ni Marites ang asawa, tila may isang kamay na humawak sa buhok niya at hinila siya palabas ng bintana. Nang nasa labas na, kinalagad siya patungo sa madilim na bahagi ng kanilang lugar. Nagsisisigaw iyon, ngunit dahil sa buhos ng ulan, wala ni isa mang kapitbahay ang makaririnig dito. Samantala, halos kapusina ng paghinga si Dante. Ilang sandali lamang, naglabasan na sa mga kamay at liig at mukha nito ang malalaki at may itim na mga ugat. Matapos mapanganga, ay doon din lumabas ang mga buhay na insekto gaya ng ipis, salagubang, gagamba at iba pa. Mula naman sa butas ng ilong at tenga nito, naglabasan doon ang mahaba at buhay na uod. Ilang minutong paghihirap, napaluha ito, pero imbis na likido, dugo ang lumabas sa mga mata nito at dahil doon, namula ang kanyang paningin. Nang ibaling ang titig sa kaliwa, nakita niyang nakatayo roon ng isang babae. Hindi siya nagkakamali. Si Maria iyon. Patuloy mang lumalabas ang buhay na insekto sa kanyang bibig. Pinipilit niya namang magsalita.
Maria! Tawarin mo ako! Ngunit imbis na tugon, sakit lamang ang natamo ni Dante. Napahawak siya sa tiyan at doon kahit wala namang sumasaksak ay nararamdaman niyang tila may sunod-sunod na patalim ang bumabaon. Makalipas ang halos 10 minutong paghihirap, nalagutan na siya ng hininga. Kung pagmamasdan ang kalagayan niya, nakakadiri talaga namang nakasusuka ang sinapit nito. Sa kabilang banda, patuloy na tumakbo si Marites sa madilim na lugar na kinalalagyan niya. Labis ang pagtataka ang nararamdaman nito na tila wala siyang nakikitang kabahayan, gayong syudad ang kanyang kinalalagyan. Ilang sandali lamang nadapa siya dahil naapakan niya ang isang madulas na bagay. Kahit masakit ang ulo dahil tumama iyon sa semento, pinilit niyang bumangon at dinampot ang mga bagay na naapakan niya. Nang pagmasdan niya, nakita niya ang sariwa pa nitong dugo na tila nagbumula sa loob ng kanyang katawan. Ilang segundo pa, napagtanto niya kung ano ang hawak-hawak na mga sandaling yun. Isang inunan o placenta. Sa muling pagkidlat ng malakas, napatingin siya sa kanyang harapan at doon nakita niya ang nakatayong si Maria. Sa gulat at takot, naitapon niya ang inunan at nanginginig na napaatras. Si Maria naman, dahan-dahan siyang sinundan. Maya-maya pa'y napahinto si Marites nang tumama ang likod niya sa isang pader. Doon ay alam niya sa sarili niya na hindi na siya makatatakas pa. Maria, parang awa mo na. Huwag mo kong papatayin. Pakiusap. Hayaan mo kong magbago. Magbago? Magbago? Sana noon mo pa naisip yan. Sana noon pa man napatawad na kita. Pero alam naman nating hindi mo kaya yun, Marites. Kasi nga, gaya ng pangalan mo, kadaldalan at chismis lang ang alam mo sa buhay. Ang pag-usapan ng ibang tao at siraan ng mga kinaiinggitan mo. Hindi gaya ko, Maria ang pangalan. Piniling maging matulungin, maawain at higit sa lahat, mabait. Ang malas mo lang kasi hindi anghel na Maria ang kaharap mo. Alam mo kung ano? Simple lang ang bagay na sinasabi mo sa akin tuwing sinisiraan mo ako. Anak ng engkanto. May alagang demonyo. O kaya naman, masama ang ugali ko. Alam mo, Marites, tama ka. Dahil papatunayan ko sa'yo yan ngayon! Lumapit pa ng lumapit si Maria hanggang sa mahawakan na nito ang mukha ni Marites. Pinilit man ang isa naman laban, ngunit wala siyang magawa at nanatili lamang nakasandal sa pader. Ilang sandali pa, gamit ang patalim na pumatay kay Nelson, dahan-dahan itong hiniwa ang bunganga ni Marites. Sinimulan niya sa kanan, mula sa pagitan ng labi paakyat hanggang sa pisngi. Ganon din sa kaliwa. Habang ginagawa iyon, sigaw lamang ang maririnig sa isa. Nang matapos, tila lumaki ang bunganga nito dahil sa ginawa ni Maria. Ayan, mas malaki na ang bibig mo at mas marami ka nang pwedeng ichismis at sira ang tao. Pero bago mangyari yun, makikita mo muna ang impyernong tinutukoy mo. Marahas na umatras si Maria at nakita pa ni Marites na ngumiti yun bago mawala at kainin ng dilim. Ilang sandali pa'y nagsisisigaw na ito at sumasakit ang parehong mga binti at ang kamay nito.
Matapos ang tiyan nito kung saan pakiramdam niya, tila nakunan siya o manganganak na siya dahil din lumabas sa ari niya ang napakaraming dugo. Sinubukan niya pang magsisigaw upang humingi ng tulong, ngunit hindi magawa dahil sa hiwang nasa pagitan ng kanyang bibig. Ilang minutong gumuhit mula sa kalangitan ang malalim na kidlat at tumama iyon sa kinalalagyan ni Marites, at dahil dun nasunog siya at ang mapuputing balat ay napalitan ng maitim na tila natutong, kasabay noon ang pagkawala ng buhay nito. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay na mag-asawang Dante at Marites. Sa kabilang banda, nagkagulo ang mga nag-uusisa at ang mga kapitbahay nang makita nila si Maria na naglalakad habang hila-hila ang kanang kamay ng bangkay ng asawang si Nelson. Sa kaliwang bisig naman ito, naruroon ang bangkay ng anak na isinilang niya. Nang makarating ito sa kalsada, sa pagdaan ng malaking truck, biglang nawala sina Maria. Napapakit pa ang magkakapitbahay dahil alam nilang hindi sila namamalikmata. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, hindi na nga muling namataan pa ang babae. Ang kwento tungkol sa magkapatid at magbilas ay nabaon na sa nakaraan. Pero ang mga nakasaksi patuloy na mananatili sa kanilang isipan ang kanilang nasaksihan. Nagpasalin-salin man ang kasaysayan, hindi mawawala ang kwento tungkol sa mabagsik na paghihiganti ng isang manggagamot.